Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. Jason sa isinare niya ang pahayag ng Pangulong Marcos Jr. tungkol sa pamimigay ng bigas sa mga mamamayang Pilipino. I don't know how true itong statement na ito. Wala akong na-monitor o nabasa. Ito lang kay Jason sa. Sabi, mamamahagi tayo ng 60 kilong bigas sa 10 million katao. Mamimigay tayo ng 10 kilo kada taon sa loob ng 6 years. Talaga bang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. ito? Kasi kung sinabi niya, ay 2 taon na lang ang remaining sa kanyang termino. Bakit mamimigay pa siya 10 kilos kada taon? Is this real? Parang hindi ako makapaniwala. Sinabi ito ng Pangulo. 10 kilo kada taon. 10 million katao. Paano nila kinompute? Sino? Bakit 10 million katao lang? 117 million ang Pilipinos. O sabihin na lang natin, ito lang ba ang pobreng tao? I don't believe so. Yung apektadong tao ngayon, dahil sa krisis sa langis, sobra 10 million. Dapat, kung ano yung ginawa ng pandemic, ganun din gawin nila. Ang problema, hindi nila kayang gawin. Bigas, 10 kilos per year. Tingnan natin. People who reacted. 2,100 ang nag-react. 1,900 ang tumatawa. 188 lang ang nag-like. And then mga comments. Tingnan natin ang comments. Ricardo Lopez, BBM says, makakatanggap ang bawat pamilya ng 10 kilo sa loob ng 6 na buwan kada taon. Yun pala. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo ng 60 kilos na bigas sa higit 5 million pamilyang Pilipino. I don't know kung alin ang mas totoo dito. Itong post ni Jason Sao, itong kay Ricardo Lopez. Catherine Felix, sabi, 10 kilo ang ipapamudmud niya kada taon sa loob ng 6 na taon. Kaya unahan na lang, at least makakuha man lang kahit tig isang butil. How generous. Ano ba ito? Roxanne Costo, on a yearly basis pala 2 years ka na lang. Excuse me. 2 years ka na lang dyan. Kaya bakit binanggit niyang sa loob ng 6 years? Kilyo sa Piodos, loging-logi nga, 20 kilo bigas, ipamimigay pa kaya? Orduha Sangan, 10 million government employees lang at kulang pa. Ay, 10 million bang government employees? Hindi naman siguro. Illocate elements, wala na sa pag-iisip. Jeremias ni Tapan, yan ang kanyang nasimulan na takot siyang hindi ituloy susunod na presidente. Anyway, mabuti na lang din at meron. Pasalamatan na lang natin. Kailan, ito ang nakikita ko, observation ko lang, sabog na sabog ang kanilang plano. Para bang band-aid. Band-aid lang. Yan po ang kaibahan ng isang leader kagaya ni PRRD. Dahil sa visionary si PRRD, yung experiencado siya, nakaka-relate siya sa hirap sa baba. Kaya yung ginawa niya ng pandemic, ramdam ng taong bayan. Maraming nagpapasalamat na ang presidente natin nung pandemic is Tatay Digong. Kaya kung meron mang na casualty na matay na limitahan dahil sa magandang response ng government, kung si PBBM pa ang pangulo nung panahon ng pandemic, sabi ng isang bata,
kalimutan ko yung pangalan. Hindi na sana tayo naghihirap ngayon. Ngayon ha, wala nang hirap natin. Kung si PBBM ang presidente ng pandemic, bakit? Dahil patay na tayong lahat. Kaya maswerte tayo na meron tayong strong leadership panahon ng pandemic in the person of Tatay Digong. Kaya nakaka-miss siya na bilang Pangulo. To me, he is the best president we ever had. At ang yung best president natin, siya pa ngayon ang naghihirap, nakakulong sa malayong lugar. Kaya, ito na ba? Merisi Gaba? Sabi ni VP Sara, ang Gaba, dili magsaba. How long will this last? Itong oil crisis na ito, I don't know. Tingin ko magtatagal ito. It's a war of attrition. At yung pagtaas ng mga presyo, tingin ko lang, opinion ko lang ito na yung fulfillment ng mga prophecy sa Biblia. Ito na yung signs of the second coming of our Lord Jesus Christ. Magkakaroon ng giyera, magkakaroon ng tigutom, kahirapan. Yan po ang mga sinyales sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya, ang pinaka-the best na gawin natin, mga kaibigan, lapit tayo sa Diyos. Dahil na-predict na itong mangyaring ito. Lalo na ngayon, Semana Santa. Mag-reflect tayo ano ba ang mensahe ng Semana Santa sa atin. Semana Santa is about forgiveness. Pinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. But shall have it. So, mensahe ng cross, pag-ibig ng Diyos, binigay sa atin, kapatawaran. Ang gawin natin ngayon, palagi kong sinasabi is ABC, good news po ng Panginoon. Accept that you are a sinner. Believe, maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And C is commit or surrender your lives to the Lordship of Jesus Christ. Para kahit anong mangyari sa mundong ito, pag alis natin sa mundong ito, may assurance tayo na makakapiling natin ang Diyos sa langit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay. Para makapagpatayo naman sila, itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni si Angkol ang matagaan o giyero. Patap na siya karon. Kayo! Nakataprak yun ko sa akong payag. Nakagbabalik. So nagtinabanga sila og pagtaod sa yero kay kani managsuon lang o nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan do sa nagtinabanga sila sa pag-atop sa ilang balay. Yan ko na si iba. Hindi na nagpunta ko na. Kapan ba? Kom, isan ka sunod ko na. Salamat. Humana sa balay. So makita gid mo nga na humana. Sa balay. Katuktukon lang baba. O karon
karon ko human gyud ang balay nga kuan unsa imong masulti ko nga natagaan ka giyero og plainsten pako. Salamat sa Ginoo nga nakabalay ra gyud ang akong anak. Oo, kay nakigloon lang ang Kaya imong anak nakigloon lang sila sa ako. og imo na siyang gitabangan aron lang makabalay. Ug ako silang gitabangan nga aron makabalay. So salamat kay sa Ginoo nga nakabalay na gid sila. So dako kayo ang pagpasalamat ni Angkol nga nakabalay na ang iyang anak aron dili na makaluon. So salamat.